Hello! Magandang araw po sa inyong lahat at nandito naman po ang inyong kaibigan na si Mr. Jovenal Narcisse. At ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay isang pangyayari na kung minsan meron talagang mainit ang ulo sa daan. At ang gusto kong i-discuss natin ngayon o kisalaysay dito sa YouTube content na ito ay itong nangyayari sa mga lansangan, sa Metro Manila at sa mga iba't ibang lugar at mga iba't ibang syudad dito sa Pilipinas. At siyempre sa mga ibang bansa nangyayari din ito. Ang tinutukoy ko na pangyayari or insidente ay ito yung sinasabing road race. Road rage. Ito yung dahil sa galit mo sa nangyayari sa daan habang ikaw nagdadrive, meron kang mapupunan ng mga abusadong driver, meron kang mapupunan na medyo napipikong ka dahil mainit ang ulo mo at syempre gagawa ka ng hakbang na masama at mananakit ka ng tao. Ito yung tinatawag natin na road rage. Maraming nangyayari na yan at maalala nyo, meron tayong video na nakita noong early this year na isang empleyado ng hukuman lumabas at bumunot ng baril at ang kanyang katunggali ay isang nakasakay sa bisikleta. At doon natin nakita kung ano ang nangyayari sa road rage. Nagkataon din na yung nakasakay ng bisikleta ay isang ating mga kaibigan, isa sa mga aking kaibigan dahil siya sa siyang ultra runner na kaibigan ko at hindi ko akalain na magagawa niya yung ganon, pero lumalabas sa investigasyon yung taong nakahawak ng baril ang abusado. Pero pupunta tayo ngayon sa nangyari noong nakaraang linggo. Ang nangyari dito ay may namatay. Namaril yung isang driver nagmamaneho ng isang kotse. Ang nakita ko nga sa news isang Mercedes-Benz na kotse na itim at binaril niya yung driver, family driver ng sasakyan na nagmamaneho ng Innova, Toyota Innova, at namatay yung driver ng Toyota Innova at inabutan siya ng pamamaril doon sa tunnel along EDSA na ito yung nasa Ayala Street o yung papunta ng Port Bonifacio at saka papuntang Ayala Boulevard. Doon sa tunnel, sa loob ng tunnel, doon nagkaroon ng girian. At sa aking pagbabasa ng balita, lumalabas na napikon yung driver ng Mercedes-Benz dahil ayaw siyang pa-overtakein ng nagdadrive ng Toyota Innova. At doon na, at binaril niya yung driver. Hindi natin alam eksakto kung anong nangyari, pero marami tayong mapag-aralan na leksyon tungkol dito sa nangyari. Alam niyo, driver ako, nagdadrive ako since 1978. Nung ako'y nag-graduate sa academy, hindi muna ako nagdadrive dahil kulang pa ako ng practical exercise or practical training na ako mismo yung nagdadrive. Puro theoretical po ang nangyari kasi nung kami kadete dahil nagkaroon din kami ng counting driving lessons. Pero nung ako'y opisyal na, lalong-lalo na nung nasa intelligence service ako, ay mamasyal ako sa mga probinsya, sa Region 1, at alam naman ninyo, nung panahon na yon, 1978, kakaunti pa ang mga sasakyan, at sinasabi ko doon sa kasama ko na civilian intelligence officer na sige nga, ako nga mag-drive para habang matagal tayo nagbiyahe, natututunan ko kung paano pagbiyahe. At doon ako natuto. So mula noon, for the past 46 years, ako na mismo nagbibiyahe. At syempre, nung ako'y commander, meron akong designated driver nung ako'y nasa active military service, hindi ako nagdadrive.
Pero kung kinakailangan mag-drive ako, alam ko yung mag-drive. At siyempre, nung ako'y nag-schooling sa Fort Benning, USA, kumuha ako ng driver's license sa Fort Benning, Georgia. At nabigyan naman ako ng license dahil nagkaroon ako ng examination at siyempre, naging driver ako doon. 5 kaming magkakasamang estudyante na puro Pilipino at meron kaming nabiling kotse at ako noon ang official driver dahil isa ako doon sa pinaka-junior doon sa mga 5 magkakasama. So, yung mga kasama ko kasi mas mataas ang rango nila pero akong pinaka-junior kaya ako nagda-drive. So, meron din akong exposure sa pagda-drive sa Amerika. At nung lumipat ako nung natapos ang kurso ko, lumipat ako sa Los Angeles, nag-apply ako ng driver's license ng California at nabigyan ako. At hanggang ngayon ay California driver's license ang hawak ko. At syempre meron din akong driver's license dito sa Pilipinas, pero kadalasan yung California driver's license ang hawak ko. So 46 years. So kahit military ako at nag-serve ako sa intelligence, nagkaroon ako ng mga kaaway, administratively, dahil marami akong, alam nyo na, dahil sa very strict ako noon, maraming galit sa akin. At siyempre, pag nagbibiyaya ako driver. Dahil personal vehicle ko, yung dinadrive ko. Kung totoo nyo, kung tatanungin nyo, kung nagdadala ako ng baril, kung ako yung nagdadrive. Depende po. Pag alam ko yung lugar na pupuntahan ko, hindi ako nagdadala ng baril. Pero, pag malalayong lugar, kagaya ng outside ng Region 1, Region 2, o Region 3, kung minsan nagdadala ako. Paminsan-minsan lang. Pero most of the time, hindi ako nagdadala ng baril. Dahil alam ko na kulang tayo sa ating pagdadrive at hindi tayo ma-involve sa road rage. Wala pa akong experience na involve ako sa road rage. Kasi, relax na relax tayo pag nagdadrive. Hindi tayo lumalampas ng 100 kilometers per hour pag nagdadrive tayo sa expressway. Babagal po yon. Pinapabayaan lang natin yung mga mabibilis para mag-overtake sa atin. At hindi naman ako palaging nasa kaliwang portion or yung fast lane. Nandito ako palagi sa middle lane sa mga expressway. So, ganun po ang ginagawa ko. Easy lang sa pagdadrive. Always alert ka kung anong nangyayari. Kung may gusto mag-overtake, pabayaan mo lang yan. Relax lang. Ngayon, pag nagdadrive naman ako sa EDSA, dahan-dahan lang ako dyan sa EDSA dahil matraffic. Hindi ka naman pwedeng bubilis dyan ng mga 60 or 80 kilometers or 100 kilometers per hour. Kaya kung ano yung prevailing speed doon, dahil matraffic dyan, yun ang sundin mo. At saka, ang importante dyan is, nandoon ka palagi sa lane mo. At i-maintain mo na yung lane mo dyan hanggang sa pupuntahan mo. Kung kinakailangan na sa left lane ka, siyempre, mabilis-bilis ka. Kung babagal ka at saka nakikita mo sa likod mo, sa rearview mirror mo na mayroong gusto mag-overtake, tumabi ka na. Ganon talaga. Bigayan yan. Yan ang tinatawag natin na road courtesy. Kinakailangan ng lamig ng ulo, kinakailangan ng road courtesy. Huwag mong isipin yung pride or yabang mo. Dahil kahit papano, mayroon din mas mayabang sa iyo. Ako, marami na akong, yung nga, sinabi ko sa inyo, marami akong mga kalaban nung ako nasa active service. Kaya ako very alert. At saka isa pa, hindi madilim yung tint ko sa aking sasakyan. Meron akong tint pero halos wala ka nang makita na tint. Hindi na dark, white na. So, ako, nakikita nila ako na ako nagdadrive sa aking kotse. Kung kilala nila ako na ako'y dating military, siyempre, bahala na sila kung umiwas sila sa akin o hindi. Pero pag ako, pag nakikita ko merong ambulansya, merong sasakyan ng pulis o military, tumatabi ako. So, anong ibig sabihin nun? Dapat concerned ka
at alert ka at dapat meron kang road courtesy habang ikaw ay nagdadrive. At relax lang, huwag masyadong mainit ang ulo mo pag nagdadrive ka. Huwag mong pairalin yung yabang mo. Huwag mo sabihin na, dati ako general, kaya-kaya ko ito. Hindi pa pwede yan. Civilian ka na. Civilian na tayo. Kaya easy lang. So aking mga kasama, kaibigan, pag kayo ay nagdadrive ng inyong sariling sasakyan, easy lang kayo. Makakarating din kayo sa iyong pupuntahan. Huwag kayong magmadali dahil in a matter of maybe 5 minutes lang na delay, baliwala yun kung yung abala naman ninyo, aabutin kayo ng oras-oras. So, yun po ang trade-off dyan. Huwag pairalin ang yabang, huwag pairalin ang pride. Pabayaan mo, pagbigyan mo kung may gustong mag-overtake sa'yo dahil it only takes a few seconds na pagbigyan mo yan. Kaysa naman magkaroon ka ng gulo na madedelay ka ng ilang oras at may imbestiga ka pa pag mayroong mangyari na masama sa gusto mag-overtake sa iyo at sa iyong sarili. So, yun lang po. Easy lang tayo pagdadrive. Wala tayong magagawa sa traffic sa Metro Manila. Wala tayong magagawa sa traffic sa NLEX, sa SCTEX, or sa TIPLEX. Kung maraming sasakyan, lalo na pag holidays, tiyaga lang po, patience, at saka cool lang ang ating pagdadrive. So, siyempre, matanda na tayo. Easy lang. Wala na yung tapag natin kung tayo bata pa. Pero importante dito, pag authorize kayo magdala ng baril, huwag na kayong magdala ng baril kasi yun ang mitya ng inyong pagiging mayabang. Tandaan nyo yan. Ang baril na hawak-hawak mo o kasama mo sa kotse ay mitya ng iyong pagiging mayabang. So, hindi na kailangan, wala kang dalang baril. Ang maganda dyan, good communication, pagpakumbaba, be humble. Eh, siyempre, pakilala mo yung sarili, pwede ka naman mag-sorry. Hindi ka naman mawawalan ng pride di ba? Mag-sorry ka, pagpakumbaba ka, kung ikaw may kasalanan. Pero, pag sila may kasalanan, eh, siyempre, i-invoke mo yung right mo. Okay? So, yun lang po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Tandaan, prevent road rage, take it easy, be patient, and don't bring your gun with your vehicle. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!